All the highest dishonor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Service Lord, palapagan itong beneficyo. May buntag sa tuwiling Diyos, o may buntag sa tago sa kanato. Salamat sa atong tuwiling Diyos na padanan siya nag-aubad ka nato o nakapaabot ni mga na sa adlong ipapahulay para siya atong dahi maghimayakang pasalamatan sa simbahan. Hinawag nga atong i-focus doon na kasinggan sa mga pagdahin, pagsipa, pag-imahin, pasalamat sa mga Diyos. Sa pagsugod, mag-apat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daling mo ng mga Diyos sa pula, tagiya sa kinabihi, magbuhat sa langit sa siyuta. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Prophet, Apostles, Diyos na Stein, Diyos na Sanggan, sa aming church, may buntag ang pinamamalaman sa harapan. Salamat o Diyos. Sa langing gayag sa mga kinabihi kami, magadahin, mga simba, maging mga salamat kanimo. Bisa dali kami tagos ka, linaw Diyos, ikaw magaban ka na mo. Ikaw Diyos, hallelujah, nasa taliwala. Ikaw sa pagsugod sa joyful song, solemn song, sa Bible reading, sa mga pagpasalamat sa mga kanakahan, sa Bible study, sa mag-uli, sa paghandong sa dakilang pag-ibig ng mahal ng Jesus dito sa cross, sa pagbibigay hangtod sa closing prayer sa mong pagpanibahon yan. Bubigyan siya ng presensya, di bubigyan siya ng Espiritu. Hug, hinaw na Diyos nga, hallelujah, ikaw magpaayo karon sa mga sakit kabatian, pati naman kabatid, ikat sa ulang tuta palapa, ikaw amping protection ka na mo, magaling ka na mo sa mga taong natanong Espiritu ng datahan. Hallelujah. Huwag ka magdasing, malikod ka na maghan. Bubigyan ng gumaw, kaluhigan. Hindi na nagdadang iyang pag-isa na yung islamatan. Lamang dawat sa gaban ng pangalan ng Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Nagdayo ko yung English pinagis sa joyful song. Sa Diyos akong nasali sa tanang panahon.
palibot, nakakita ako. Walang ibang nagsagot, walang bago.
name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. To pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. May praise God, may butas sa tanan atong dayon atong buhi ug dalayo ng mga Diyos sa mga glorious songs. Amen. Praise the Lord. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso kong ikaw ay sambay.
the splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all ways of man, you were here before the world began.
in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the glory, honor, power, thanksgiving, and might belong, Lord, use Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Ang kabayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, at pagkatawa, mapagwawalan na sa aming kadilang Diyos na suma sa atin sa mga tingin. So, Lord, palagayan natin kanilang Diyos. Thank you, beloved Miss Medalist. Thank you, beloved Mami. Thank you sa ating dakilang Diyos sa banal na pasensya nga ginabubo sa pagbilang Diyos sa matag awit na itong sayang mga alawi pa. Kanunay atong madama ang pasensya sa atong bilang Diyos. Amen? So, Lord, wala pa ka natutuloy ng Diyos siya. At dalago tayo sa ating Bible reading. Pagkatapos nito, tingnan niyahan si beloved Angel, beloved Sir, beloved Aaron, beloved Mami, magpasalamat sa ating dakilang Diyos.
Kawikaan, Kapitulo 9. Ito po yung ating Bible reading. Makinig kayo, get your Bible and look at the verses. Chapter 9, verse 1 to 18. Look at it while I will read. Kawikaan, Proverbs or Proverb. Ang karunungan at ang kamangmangan. Ang karunungan ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay na may 7 haligi. Pagkatapos, nagkaroon siya ng malaking handaan. Naghanda siya ng mga pagkain at mga inumin. At saka, inutusan niya ang mga katulong niyang babae na pumunta sa pinakamataas na lugar ng bayan para ipaalam ang ganito. Kayo mga kulang sa karunungan at pangunawa, inaanyayahan kayo sa isang malaking handaan. Halik kayo, kumain kayo at uminom ng aking inihanda. Iwanan na ninyo ang kamangmangan upang mabuhay kayo ng matagal at may pangmanahan. Kung sasawayin mo ang taong namumutya, iinsultuhin kanya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan kanya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong namumutya, sapagkat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin kanya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siya magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Ang paggalang sa Panginoon ang pagsimula ng karunungan. At ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. Sa pamagitan ng karunungan, hahaba ang iyong buhay. Kung may karunungan ka, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan. Ngunit magdurusa ka kung ito'y iyong tatanggihan. Ang kamangmangan ay katulad ng isang babaeng maingay, hindi marunong at walang nalalaman. Nakaupo siya sa pintuan ng kanyang bahay o sa upuan sa mataas na lugar sa lungsod, at tinatawag ang mga dumadaan na papunta sa kanilang trabaho. Sabi niya, hali kayo rito, kayong mga walang karunungan. At sinabi pa niya sa walang pangunawa, mas masarap ang tubig na ninakaw at mas masarap ang pagkain na kinakain ng lihim. Ngunit, hindi alam ng mga taong pumupunta sa kanya na sila ay mamamatay. Ang mga nakapunta na sa kanya ay naroon na sa libingan. Ang salita ng ating dakilang Diyos magitan sa kaalaman ni King Solomon.
dalawa tayo sa pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating tawagin si Beloved Angel, pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. All eyes praise, glory, honor, power, might, thanksgiving belongs to Jesus. Pasalamat gusto mo Diyos sa isang araw makita na rin ang simba kaniya, siyang pusyon ka na patuloy sa mana, siyang mabigay ka na patuloy sa mga distasyo sa kadalanan, siyang pagayo sa mga sakit ang batian, pasalamat gusto mo Diyos sa iyong pagpupos sa mga panalangin, sa pagtrabaho, pag-eskwela, sa mga blato, sa mga plano. O salamat sa Diyos sa Diyos sa mga panalangin sa material, physical, financial, spiritual. Magkatot at may alam sa Diyos. Shout to the Lord. Palapalan natin ang Diyos. Thank you, Beloved Angels, pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ano sunod pagtawag si Beloved Sir, pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. All thanks, praise, glory, and honor, this and feeding belong to Jesus. Usos ng Diyos ng nasa atong pagkatao ng lahat ng simbar ka ng tala. Usos ng kayo ng iba tayo ng nabagay ng binabingan sa pangakab ng buhay at ibalis mo siya sa mga buwan sa kaaway. Ubus ang sasiglo sa pagkawin sa tibusimana, at ang kulakaw, sa trabaho, sa pagmalay. Ubus ang sasiglo kay itin sa panayin ng natin sa tigas, sa pinasya, at ang sa spiritual. Pagpasalamat sa pagbabaga sa Diyos sa mga pagbabago. Tayo ang lugi may masama sa mga Diyos. Thank you, Beloved Sir, sa pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Shout to the Lord. Palapalan natin ang Diyos. Ano sunod pagtawag si Beloved Aaron, pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. All thanks, praise, glory, and honor, thanksgiving belongs to Jesus. Ang pasanin ng sino sa isang alam niya tayo sa simba magplaning kaniya at kasama simula sa pagkabayang sa ulit ng batang sa Nakaw sa trabaho ng precious kadaranan ng estimation at magsabi mo sa pagkabalaya pagbayang sa mga pangkasyon na nagkaroon sa gulera sa lugar ng trabaho ng trabaho sa mga sa mga ng Diyos. Praise the Lord. Palapalan natin ang Diyos. Thank you, Beloved Aaron, sa pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. So, itong sunod pagtawag si Beloved Mami, pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. I praise God, all that is praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to the Lord Jesus. So I praise God. Nasa tanan ko sa lang gusto ang buhay at talaga ng Diyos sa tanang grasya upang panalangin nga gihatag sa itong buhay at talaga ng Diyos. Salamat usab sa mga grasya na pinagilod sa
imuhang pag-protection ka na sa kadalanan, pag-protection sa kainit sa panahon, o sa pag-protection sa kabilang husband sa iya pag-travel, o sa kanang tanan, Lord Jesus, na nag-asa kami, ikaw sa kanunay, nagawan ka na. Salamat usab sa tanan mo mga pagpapala, Lord, sa financial, o sa labi sa spiritual. O salamat usab na tagaan kami wisdom and knowledge, aron amo kining magamit sa matagalo na mga panggibuhaton sa pagtrabaho, which is may mong guide sa among pag-inadlaw ng pagkinabuhi. O salamat usab sa kayo sa sakit palatian, sa laming mama, kanong tanan, Lord, nga may mga pamatin sa lawas, kini mong pag-ayuhon, bisan ulit tambal-tambal, ulit ilang kutob, tanan lumog himaya, pasilumog kahong kusog, at lamang sa pagbuhi o dalayo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Mary, sa salamat sa nagalang. So, sa Lord, palabayan ng Diyos. Dinago tayo sa pagkikinig sa salita natin sa Diyos. Bago tayo magpatuloy, palitan na natin ang Diyos. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat nanitan mo. Sabi natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila'y magsahan, upang sa marami si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba?
salamat sa Diyos. Kung dadako tayo sa ating Bible study, prepare natin ating mga sarili sa pagkinig sa salita natin kagilang Diyos. So gusto kong tingnan, no? Tingnan natin yung kawikaan na binasa natin tungkol sa karunungan at kamaliman. So, before Jesus came to the world, no? Nakita natin sa Ginoo na ang mga tao kulang yun sa kahibalo. Mangmang yun. Kay gikan sa pagpagawa sa Ginoo sa mga salita ngadto sa Kanaan, gikan sa Egypt ngadto sa Kanaan, dagdag kayong mga incidents na para bang ang Ginoo nagbasol. No? And he said to Moses, Prophet Moses, no? Your family, I will choose your family and I will kill these people. And your family will multiply in numbers. No? So, gusto niya nga mag-uwon ang kovenant tungkol sa kagahi, sa ulo, sa mga Israelita. Mo ni, no? Kining kamangmangan, karunungan, nga diin ipakita sa Ginoo. Unsa ang may tabo so sa katao nga naay taas kayo og wisdom, kanang naay karunungan o naay kahibalo gyud, no, dili mangmang. No? So sama kang King Solomon. Gihatag sa Ginoo ang napaka-hindot, napaka-ataas nga wisdom kang King Solomon. Pero sad to say, ano nangyari kay King Solomon? So naging nawalay siya sa dakilang Diyos dahil nung katandaan na niya, pero nung kabataan niya talagang nagagamit yung wisdom na ibinigay ng Diyos. So pinakita ng Diyos kung gaano ka-powerful ang wisdom, no? Kaysa yung wala kang alam, yung mangmang ka. Kaya sa panahon ni King Solomon, yun yung nangyari. Ibinigay ng Diyos ang wisdom kay King Solomon at naging maunlad ang Israel. Naging maayos ang pamamalakad, no, ni King Solomon hanggang sa tumanda siya at ito'y nabago kasi na-influensyahan siya ng kanyang mga concubines. No? So yan po mga minamahal. Pero naipakita sa Diyos ang kaibahan sa mangmang at saka sa marunong. No? Kaya sabi niya rito, no? May magagandang sinasabi dito. Sabi dito, ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Di ba si King Solomon gumalang sa aking dakilang Diyos? Sabi niya, hindi siya nangihingi ng di ba? Lumulukod siya, nanalangin siya, no? Hindi siya nangihingi ng pira, kapangyarihan o kung ano man, kayamanan. Pero ang hiningi niya, wisdom kung paano niya gampanan yung magiging king niya sa napakaraming tao. No? Yan.
So, una, kumilala si King Solomon sa Panginoon. Kasi yan yung unang or pasimula, no? Pasimula yan sa karunungan kapag ikaw ay kumilala sa Diyos. Kapag hindi ka kumilala sa Diyos, ay paano ka naman magkakaroon ng karunungan? Na ang source ng karunungan nanggagaling sa Diyos. No? So, paano ka ngayon? No? Magkaroon ng karunungan kung hindi ka naniniwala sa Diyos. No? Hindi ka gumagalang sa Diyos kasi hindi ka naniniwala sa Diyos. Di ba? Yan. Then, pagkilala sa Diyos na siya ay banal, no? Ay yan po ang pagpapahiwatig ng mayroon kang pangunawa. No? So hindi lang kilala mo ang Diyos. Sa katingin ng Diyos, kailangan mo rin alam. Yan yung tinatawag na pangunawa. Naunawaan mo na hindi ka katulad ng Diyos, hindi ka kapantay ng Diyos. No? Ikaw ay hinirang lamang ng Diyos. Yan. So napaka-importante yung karunungan, mga minamahal. Ano daw ang idudulot ng karunungan? Sabi dito, kung may karunungan ka, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan. Ngunit, magdurusa ka kung ito'y iyong tatanggihan. Yan po ang nangyayari. Bakit mayroong mayaman, mayroong mahirap, mayroong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mayroong napakaraming tao na maraming tao na naghihirap sa karamdaman, no? Dahil sa kamangmangan. Meron namang tao na marunong pero naghihirap sa karamdaman, no? Pero sa tamang panahon, pag halimbawa hindi na maiwasan dahil puro chemical yung pinakain natin, pero nasa tamang panahon, ibig sabihin, matanda na. No? Talagang nanghihina na yung katawan. Pero may mga tao na bata pa. Lulong sa bisyo, drugs, sigarilyo, alak, babae, sugal, no? Napabayaan yung kanyang sarili. No? O di kaya na-involve sa mga illegal na gawain at nakulong. No? Kasi ang pinag-usapan natin dito yun bang hindi naman sana mangyayari sa iyo, maiiwasan naman sana kung mayroon kang karunungan. Yan yung punto natin dito. Kapag mayroon kang karunungan, iniiwasan mo ang masama, tapos nagkakasakit ka pa rin, ibig sabihin, yan ay talagang mangyayari sa iyo. Baka mayroon kang nagawang kasalanan na kailangan mong pagdusahan. No? Yan po mga kailangan. So, ang mga bagay sa mundo, halos lahat ng ginagawa mo ay mayroon siyang consequences. Kaya nga, itinuturo ng Diyos ang karunungan. Mula pa sa panahon ni King Solomon. No?
Wala pa si King Solomon, itinuro na ang karunungan sa mga Israelita sa panahon ni Prophet Moses. Dinagdagan ito ng Diyos kay Haring Solomon. Pagdating ni Jesus, yan na yung nangyari. Na specific na yung wisdom na ibinigay ng Diyos. Ang wisdom kung saan magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Wisdom po yan. Yung gospel, yung pangaral ng mahal ni Jesus, yan po ay wisdom. Kaya, kailangan na maintindihan. Ngunit, sa kasamaang palad, kuunti lang ang nakakaintindi. Kaya sabi ng Mahal Jesus, kunti lang ang makapasok sa makipot na daan. Kasi nga, siya ang daan at katotohanan. Paano ka makapasok sa daan at katotohanan na daladala ng Mahal Jesus, aral ng Mahal Jesus? Siyempre, tanggapin mo yung aral niya. Kasi yan po yung karunungan. Karunungan ang magdadala sa iyo sa kabutihan. Doon sa buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos. Ganyan lang po kasimple, mga minamahal. Paulit-ulit po ang pag-aanyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Paulit-ulit, gumagawa siya ng mga pamamaraan upang ang mga tao sa panahon niyan. Kasi lumilipas, di ba? Sa panahon ng Mahal Jesus, ginamit ng Diyos ang Mahal Jesus. Sa panahon natin ngayon, tayo ang ginamit. Tayo. Ako, ginamit ngayon. Pero, nakaangkla pa rin sa banal na salita ng ating Panginoong Jesus. No? So, hindi lang sarili ko, kundi dito sa mga aral na iniwan sa atin. Ang akin lang na papel ngayon ay ipapaliwanag, maiintindihan, maunawaan ang mga salita ng Mahal ni Jesus. Kasi ang salita ng Mahal ni Jesus ay spiritual kasi. Marami ang nagbabasa na hindi nakakaalam sa katotohanan. Yan po kami naman. So napaka-importante sa atin na atin pong malaman na hindi ang pisikal na kalagayan ng Mahal ni Jesus, hindi ang kanyang pangalan ang siyang magdudulot ng kabutihan sa atin. Hindi po yan enough. Ang napaka-importante po ay yung karunungan doon sa kanyang pinapangaral. Yan po ang pinaka-importante. Paulit-ulit po yan. Mula kay Prophet Moses, King Solomon, hanggang sa mga propeta, hanggang sa pagdating ng Mahal ni Jesus, hanggang sa pagpanik ng Mahal ni Jesus doon sa langit at pagpapadala sa banal na Espiritu ang kapangyarihan upang gabayan ang mga disciples, mga apostles. Paulit-ulit lang po yan. Yung karunungan. Napaka-importante ang karunungan. Ano ba ang karunungan sa panahon ng Mahal ni Jesus? Yung pong mga pinapangaral niya. Yun po yun ang dapat nating maintindihan. At yan yung inaaral natin ngayon, inuulit-ulit upang tayo ay
hindi mahiwalay upang tayo ay lalong maunawaan ang mga salita ng mahal na Jesus. Kasi yan po yung nagbibigay sa atin ng karunungan at pangunawa. Pero tandaan natin, sa panahon pa ni King Solomon, sinasabi niya, ang pagkatakot sa Diyos ang pasimula ng karunungan. Tandaan natin. Pag hindi ka natatakot, paano ka naman magka-interes sa salita na pinangaral ng mahal na Jesus na wala ka namang pakialam. Yan. So, napaka-importante ang karunungan, mga minamahal. Kahit sa ating pang-araw-araw, sa ating material na buhay, kailangan natin ang wisdom. Kasi kapag wala kang wisdom, napapahamak ka. Mapapahamak ka kapag wala kang wisdom. Yan po. Pero kapag equip ka ng mga salita ng ating Panginoon, hindi ka mapapahamak. Kasi yan yung wisdom na gagabay sa iyo, sa iyong pamumuhay bilang alagad ng ating dakilang Panginoong Jesus. Yan po ang ibig sabihin ng ating pong binasa. So, dalawa dito, kamangmangan at karunungan. Kasi kapag wala kang karunungan, ikaw ay tinatawag na mamang. No? Yan po mga minamahal. No? So, meron din pong tungkol sa masama dito. No? Pero, alam naman natin yan, na ang mundong ito ay masama. Ang mundo ito ay hindi lang masama, kundi napakasama na sa ating panahon ngayon. Bakit? Kasi nga, tumunog ng trompeta, ano sabi? Kapag tumunog ng trompeta, babalik na ang mahal ng Jesus. Pero hindi po literal na trompeta, kundi mga ngaral na kanyang sugo. At hindi po literal na pag mag-aral na, babalik na kaagad. Hindi po. No? Mayroon pa rin period. No? Kaya sabi natin, mula nang inilagay ang suklam-suklam na bagay sa tao noong 2019, 2020, no? Mayroon tayong nag-antay tayo na ang mahal na Jesus ay babalik within 115 years. So malayo pa, no? Hindi na tayo mabubuhay yan sa kanyang pagbabalik. No? Pero within, hindi naman sinasabi na 115 years, no, from 2020. Hindi man sinabi, within 115 years. So, anytime, babalik ang mahal ng Jesus. Kaya naghahanda tayo. No? So, within that period, possible, no? Kasi yan yung sinasabi sa wisdom, na babalik ang mahal ng Jesus. So, kaya kailangan natin malaman ano ba ang kailangan natin gawin upang maging handa tayo sa pagbabalik ng mahal ng Jesus. Napakasimple lang po. Ano sinabi? Sundin ang kalooban ng Panginoon.
yung nakalagay sa Mateo 7:21. Dili ang tanan makatawag ka na ako. Ginoo, makasunod sa ginharian sa Dios. Ginharian sa langit. Kundi kadto lamang nagasunod sa kamunuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Napakasimple po mga minamahal. So hindi po ibig sabihin na kilala mo ang Diyos, tinanggap mo siya, yung kanyang pangalan, yung kanyang physical o anyo, o kung ano pa man, hindi po sapat yan. Ang sapat ay ang karunungan na itinuro ng mahal na Jesus, ang salita. Tanggapin mo upang ikaw ay maging marunong. Hindi ka namang kasi yan ay pamamaraan ng Diyos Ama. Tinutulungan ka upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. No? Hindi po na yung pinapangaraw nila na kapag tanggapin mo ang mahal ni Jesus, okay na. Kilala mo ang pangalan ng mahal ni Jesus, okay na. Hindi po. Ikaw ay mangmang kapag yan ay pinapaniwalaan mo. Dahil ang katotohanan ay ang mga salita na kaniyang pinapangaral, yan po yung wisdom, yan po yung binigay ng Panginoon, binigay ng Ama sa atin, sa magitan ng mahal ng Jesus, upang magkaroon tayo ng wisdom, karunungan, pangunawa. Kasi hindi ganoon kasimple ang pagpunta sa langit. Hindi ganoon kasimple ang pagpunta sa langit, mga minamahal. No? Kaya sabi ng mga Jesus, kakaunti lang ang nakapasok. Kakaunti lang ang makapasok sa makipot na daan. Makipot pala. No? Makipot. Kasi hindi nila naiintindihan ang salita ng ating dakilang Diyos. So, dala po tayo sa ating Bible study ngayon, no? Kasi binibigyan lang natin ng kasi Bible reading kanina, so binibigyan natin ng kapaliwanagan. No? So, ililink natin ito sa ating Bible study ngayon. Dito po sa Matthew 7:24 hanggang 27. Tandaan niyo yung aral doon sa wisdom, karunungan. Dito, ililink natin sa dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Tignan nyo, dalawang uri ng tao nagtayo ng bahay. Ganun din doon. May dalawang katangian doon. No? Karunungan at kamangmangan. So dito, makukumpara natin at may apply natin yung binanggit natin karunungan at kamangmangan. Sino sa dalawang taong ito ang mangmang? Sino sa dalawang tao ito ang marunong? May pangunawa, may wisdom. Ang dalawang uri ng tao nagtayo ng bahay. Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Kita nyo? Paano niya inumpisahan ang kanyang mga salita dito? Sabi niya rito, nakikinig. Sino mang nakikinig? So, ang ibig sabihin natin nakikinig, ito ay salita. Yung gawa ba, pakikinggan mo? Hindi naman. Ang pakikinggan mo lang ay salita. Yung boses. Yung aral. Kaya sabi dito, kaya ang sinumang nakikinig
at sumusunod sa aking mga sinasabi. Ito yung wisdom na sinasabi natin na paulit-ulit na ibinibigay ng Ama sa sangkatauhan upang magiging marunong at maiwasan o makaahon sa kamangmangan. No? Yan po mga minamahal. Katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. So, take note, one person, one man, who heard the words of Jesus, no? Diba? Then, upon hearing, diba, sinasabi na faith, ano sabi niyan? Sa pakikinig, magkakaroon ka ng faith. Pero kapag hindi ka nakakapakinig, paano ka magkaroon ng faith? No? Anong basis ng iyong pananampalataya? No? So dito, nung nakinig siya, binigyan ng halaga. Inuukit niya sa kanyang puso. No? Kasi ito yung lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. No? Itinayo niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang bato na tinutukoy sa mga salita natin na bilang Diyos ay ang Panginoon. Batong kanlungan. Matibay. Bukod sa ang bato ay matibay, ginagamit ito ng mahal ni Jesus na ginagamit ito ng maraming mga mananampalataya ng mga propeta noong unang panahon na inahalin tulad sa Diyos. Kumbaga, ang Diyos ay ang aming batong kanlungan. Yan yung sinasabi lagi. Yan. So, hindi lang sa matibay ang bato, kaya ginamit ng Mahal Jesus na isang example dito. Ito din ay ginagamit noong unang pang mga panahon, bago pa ang Mahal Jesus, na inahalin tulad ang bato sa Panginoon, sa Ama. Yan po mga naman. Ibig sabihin, ng isang taong ito na nakinig sa mga aral ng Mahal Jesus ay itinuon niya ang kanyang sarili, ang kanyang paniniwala sa Panginoon. Yan po yung dahilan bakit ginamit naman Jesus ito. Na isang tao na nagtayo ng bahay sa pundasyong bato, nang umulan ng malakas at bumaha, at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Anong pundasyon? Bato. Anong kahulugan ng bato? Ang Panginoon, ang Ama. Ang iyong pananampalataya ay nakaangkla, nakabase, nakatayo sa Ama. Ibig sabihin, talagang ang iyong pananampalataya ay napakabuti. No? Kaya nga,
yung mga baha dito, yung hangin dito, di ba? Ito po yung mga panahon ng isang tao, isang mananampalataya ay sinubok ng maraming kapighatian. Alam naman natin sa buhay na napakaraming kapighatian sa mundong ibabaw. Ulo tayo ay mapalad dahil iniligay tayo dito na kumpleto. Kumpleto po, napakaganda po ang ginawa ng Diyos. Pero bakit mayroong ganito? Bakit mayroong mga unos sa buhay? Kasi hindi lahat ng tao ay sumampalataya na tulad ng taong ito na tinutukoy ng mahal ni Jesus na nagtayo sa ibabaw ng bato ng kanyang bahay. Di ba? Whether or not you are good or you are bad, the sun will rise. Kahit pa masama ka, kahit pa mabuti ka, no? Obligado yun ang sun nga musidlak. Dili lang siya musidlak sa mga maayong tao, sa mabubuti, musidlak po siya sa mga masama. Bukasabot, apil po sila sa blessing sa Diyos. No? Mauna ang hinungdan nga nga kung naapoy parusa ang Diyos, kung blessing ang pag-usapan, tanan makadawat bisag ang daotan. Kung naapoy parusa ang Diyos, bagyo, baka, o unsa pa man, linog, apil po taon ang mabubuti. Kita niyo? Sino ang dahilan ng mga kapighatian na ito? Itong mga taong mangmang, itong mga taong walang alam, itong mga taong walang panampalataya sa ating dakilang Diyos. At ito'y sinasabi ng mga Jesus, ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong tanga o hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Yan po ang dahilan. Bakit tayo mayroong kapighatian? Kahit pa tayo ay naglilingkod sa Diyos, nasasama tayo sa kapighatian. Pero may promise ang Diyos sa atin. Iingatan tayo niya. Palagpagan natin ng Diyos. Dahil sa pag-iingat ng Diyos sa atin, tayo ay nakatayo hanggang sa mga oras na ito. At umuunlad tayo ayon sa kanyang pangako. Palagpagan natin ng Diyos. Yan po ang namin. No? Kaya dapat tayo ay manatili sa mga salita ng ating dakilang Diyos. So wisdom na ibinigay ng Diyos sa atin. Napakasimple lang po. Sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Pawitan natin. You deserve the glory and the honor.
we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great. You do miracles so great. There's no one else like you. There's no Haleluya, haleluya. Dali kami muna niyo. Salamat sa Diyos sa mga puna. Ang mga patagmulan, patagmulan ikaw. May Diyos ang gusto kasing kinagamit sa mga pagkinabiyo o yung siya. Padasig, mabalik ko ang patulang sa kasalanan. Matulog ka na sa wikong magkalimang pagsunod sa ating mundo. Tuloy sa pinis, yung bahay, pagkasigay ko sa tuwa, ito ang pamilya, ito ang church. Magsamantaong sa wikong pagkaligay ka kasanti. Pag sila kayo Diyos ang mga kalapasan, sa pulong buhat mo. Yung magandang lugar sa tibok namin, tibok namin tutuloy, tibok namin sa ikasang, tibok namin kayo. Talagara ka naman Diyos sa ibahan dahil kami salamatan. Kaya may chance na kayo, lugayan kayo, bidisigo kayo, tibok na kami. Lugayan, tumisalita kayo. Kasi Diyos, padayin ko Diyos, halal niya, magabangalaw sa mga pinibawang karawang. Kaya Diyos, ngampingan mo kami, putusyonan. Ikaw Diyos, mag-aayos sa mga sekretyan, sulat sa mga problema. Paglas mo sa Diyos, paglatyan, dahil matagmo sa Panginoon, tubag sa mga pag-aampo Diyos. Pagkalala kami tabunan sa mga mahal-mahal ng lugar, hindi kami nagbawas sa kalaotan ng Diyos. Hallelujah. Agakagaling ka naman niya, hallelujah. Pero kami nahimo, wala ikaw. Hindi nang gadang, isa ni Diyos na matan, tama dapat sa ng pangalan ng Diyos. All the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Just we pray, amen, personal. Bago tayo sa handon sa dakilang pag-ibig ng mga Diyos dito sa cross. Ang pagtibig-tibig sa tinapay na nagasimulo sa kanyang lawas o sa lugar sa paras na nagasimulo sa inyong dugo nag-iula dito sa cross. O bago tayo tatanggap niya ini, bago natin yung dawaton, palitan na natin ato ang ibigay ng Diyos.
Down Via Dolorosa and Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed to see a man of death to die in Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with his death the sword of whose blood for his death. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that cleanses the sins of all men, made its way through the heart of Para sa tinapay, mag-aakot na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daligan ko mo na ng Diyos ang wala. Tiyas pinag-iing bukas lang ng Diyos ang brown sa Chico. Diyos magpeto ko sa Diyos business na may puntuan ko ng mga sa Diyos. Salamat Diyos sa makain. God, salamat sa opportunity na kami handam sa dagang pag-ibig ng mga Diyos dito sa cross. Kaya Diyos ka magbaban ka na mo sa mga pagtipid-tipid sa tinapay na nagasimbolo sa iyang lawas na gibiway dito sa cross para sa kasaluan sa mga kalapasan. Kaya Diyos ka magpanangin ini na may pinagtinawad nga lawas na mga Diyos para sa kasaluan sa mga kalapasan ng Diyos. O pinasapiling ang makapalasig, mapalikon, patulang sa sila kayo. O pinasapiling ang makaayos sa ikutian, batid namin ang pag-ibigan sa olang tulad niya. O imaw kami tapos sa pag-agad niya. Yung tanagad ng liyang isali, pasalamatan, lamang madawat sa gamanang paan ng Jesus. All the highest best honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Jesus we pray, amen, praise the Lord. Doon sa pagkawas natin.
para sa mga Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga bagay, Diyos, na tulog-tibis ng bulang tila ng nagapangamoy kanyang buo sa amin ko, Diyos mo gawang ka naman sa mga pag tipik-tipik sa lugar sa para sa nga nagasimbolo sa dugo ng mga Jesus. Nag-iwala ito sa cross. At nga, ikaw mapanangin ini nga may pinagtinawag dugo ng mga Jesus para sa Diyos sa mga kalabasan. Pada sa gini nga makapadasi mga palit mga padugan sa musigat ng mga pada sa gini nga ayaw siya kapatihan patindahan at patindikan sa awang pala pa. Kung hindi makagay tapos sa pag-ambit niya, hindi na ang diapong isa na ipasalamatan lamang dawan sa ganang precious. All the highest honor, thanksgiving, power, and beauty belong to Jesus. Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Maganda sa Panginoon sa lugar para sa mga. Pagkita na ito, Panginoon Diyos. Thank you for the cross.
So, bilang tayo sa pagbibigay ay sa pasyak ng puso, malit man malaki kapag ito ay binibigay na may pagkukumbaba at pag-ibig, ito po'y kayaan sa ating dakilang Diyos. O, hawagan natin na ating ihatag sa tubig ng Diyos. So, dapat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali kami mo ng mga Diyos. Salamat po Diyos sa opportunity kami tabang sa bulatan ka. Salamat Diyos nga. Hallelujah, ikaw magpanalangin sa tibig sa mga kitaan nga among ambag para sa church, mga paginagalan sa church. Ikaw na Diyos magpanalangin ini may magkilinta ko sa tabangan o magamit sa bulatan ng Diyos. Huwag ikaw magpanalangin sa matawasan na mo sa mga pagpanabaho, pag-negosyo, pag-eskwila, mga plano na binaplano para sa church. Ikaw Diyos magawan o mag-aamping petition. Ikaw mag-bless sa mga pagbalingkan mo. Ikaw Diyos ikaw magtukuran sa mga grasya na nag-abot ka na mo hinap nga ikaw Diyos tanaw ka na mo o mag-provide sa mga pagkakataon namin sa pangangalaman sa church kaya. Kintanang diyan, isa hindi ko salamatan na malawat sa gamanang Panginoon Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. So we pray, Amen. Praise the Lord. Nasa tayo preventative box para sa pagtawag sa mga estudyante member sa church. Salamat sa mga tungkoy ng Diyos. Salamat sa kadaogan na iyatag sa mga panibawang karoon. Salamat sa banal na presensya. Salamat sa pagdiyog sa bayang banal na espiritu sa Diyos kanato, sa mga pagkanta, sa mga part sa itong pagsimba sa tubig ng Diyos. Kanunay na siya. Salamat sa iyang iyatag wisdom sa tago sa puso, kabasko sa lawas. Salamat sa iyang bumaw kalooy o gawin na sa mga pulong ang talingkugan. Salamat sa tubig ng Diyos. Yung nabili mo na ikaw o mga tisok sa mga kasikas sa tago sa kanato o ito kining mahimong gabay sa itong gabay magamit sa pagpagkinabihin ngayon sa iyong kabulutan. O hinawat ang tumulong Diyos, padayon, magkabalik ka na ito, ang sunod nga Sabat, bingan ta petisyonan, o ilagay sa mga disgrasya, katulad ng nagkasakitan sa kadalanan, o kanunay iblis sa itong mga pagbalingkamot, pagkatrabaho, pagnegosyo, pag-eskwela. Hinawag ng Diyos may mga ka na ito, mga pauna ka na ito, mga gabay ka na ito sa itong mga gibuhaton. Kaya wala tayo mahimo kung wala explanation. Natong ng Diyos magpadayon sa pag-ayos ng sakit-matiyan, sulat sa mga problema, progression at self sa sakit-matiyan, o mga gusto nila manunutulog sa itong mga pagkakampo. O kanunay ang pagpaalala, ang pagsipa sa tubig ng Diyos ang daw-andaw sa kinabihi, buntag o gabi, bago matulog, bago manakaw, bago sa atong mga pag-iwaton, dahil sa tubig ng Diyos. So, in between, alas 10, alas 6, dinikalis ang mga tag-usap na palayan ng mag-ampos sa tubig ng Diyos, ang mga oras, taga na ito, o time, ganun na yung tubig ng Diyos. Ganun na yung tanong mag-aampo, kaya mga na ang atong hinagiban, mga atong bipon, sa atong mga kaaway,
kita. Ngayon na mo ay mo palayo natin sa atong bilang ng Diyos kung hindi nato masuklan. Kailangan itong suklan ang forces of evil sa pamagitan ng pagpupuli, pasalamat, pagdakila, pagparangal sa ating dakilang Diyos araw-araw sa ating buhay. O itong ihatag ni Beloved, maaari siya mag-lead sa closing prayer. All God's praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our Lord Jesus. So I praise God. Mula ito Diyos si Father Abraham, Diyos ni Brother Jacob, Diyos ng mga apostoles, sa mga propeta. Salamat God, yung ituon Lord, God sa kinabiyogan. Salamat ikaw sa imong paggabay ginamo, sa among simpa kanimo God. Salamat sa mga balaang pulong, mga patanugan, o salamat sa mga Langitnong alawiton, ang dihalan kanimo God. O pinagisin ka man ang gabro ng sawi kinabanong sa kaaway, kasal in Jesus' name. Ubusin po, hilalat ang cancer, hypertension, cystitis, Calvary stone, kidney stones, kasal and be healed in Jesus' name. Magkamakatapis ka religion, sa buko mga pangawal panahot, pneumonia, anemia, leukemia, bronchitis, tuberculosis, kasal and be healed in Jesus' name. Sa buko mga pangawal, kasing-kasing, sakit sa kidney, lamoranas, diabetes, kasal and be healed in Jesus' name. Sakit sa panic, sakit sa dugo, sakit sa kabubugan ng parang kabatan, kasal and be healed in Jesus' name. Sakit sa tuhod, sakit sa small large intestines, sakit sa kidney, sakit sa matres, bumbo sa matres, sakit sa prostate, kasal and be healed in Jesus' name. Mind stress, physical stress, sakit sa tuhod ni mama, kasal and be healed in Jesus' name. Kaya sakit ko lang ka sa ulo, ito sila pala kasal and be healed in Jesus' name. Skasya kadalanan, karoon ng sakit ng kapamakan, usap, sakit sa nipon ni Sir, kasal and be healed in Jesus' name. Skasya kadalanan, karoon ng sakit ng kapamakan, di malas sa negosyo, trabaho, pag-eskwela, di malas sa pag-trading, di malas sa realty, di malas sa law office, kasal in Jesus' name. Kasakit ka mo, sinundan na mga kagubot, o magigibigin mga tambal at tentasyon, kasal and be healed in Jesus' name. Linamsunog, katalaman, kalautan, coronavirus, antivirus, na bacteria, parasites, kasal in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals. Jesus is the fountain of life. Our hearers know Jesus is our shepherd, there's nothing we shall want. All this praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our dearest Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Then times and shout to them, hallelujah, hallelujah.